Ang kwento ay nagsimula sa isang babaeng Irish na nagngangalang Claire. Dahil sa isang pagnanakaw na kanyang nagawa, si Claire ay sinintensyahan na maglingkod sa isang British kolonyal na timyente na nagngangalang Hawkins. Araw-araw ay pumupunta siya sa trabaho kasama ang kanyang sanggol na anak na babae. Isang gabi, dahil si Claire ay may magandang boses, hinihiling sa kanya na kumanta ng mga kantang Ingles para sa mga sundalong kolonyal na namimiss ang kanilang tinubuang bayan. Dahil dyan, sinimulan nila siyang tawaging Nightingale. Sa puntong ito, dapat ay malaya na si Claire 3 buwan na ang nakalipas. Ngunit dahil si Hawkins ay nahuhumaling sa kanya, patuloy niyang pinipigilan ang kanyang paglaya. Naniniwala rin si Hawkins na may utang na loob si Claire sa kanya dahil inilipat niya siya palabas ng bilangguan at pinayagan siyang magtrabaho sa kanyang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, nilagpasan ni Hawkins ang linya at inabuso siya, kahit may asawa na si Claire na nagngangalang Aiden, na nagtatrabaho bilang panday. Pagkatapos noon, agad na hiniling ni Claire kay Aiden na iuwi siya nang hindi sinasabi sa kanya ang nangyari. Lubos na nanginig si Claire at ang tanging nagawa niya ay pigilan ang kanyang mga luha. Ngunit nang makita ni Aiden ang mga marka sa leeg ng kanyang asawa, alam niyang may ginawa si Hawkins sa kanya. Kaya kinabukasan, plano ni Aiden na hingin ang mga papeles ng pagpapalaya ni Claire mula kay Hawkins bago umalis si Hawkins at ang kanyang mga sundalo patungong Hilaga. Dahil kung patuloy na itatago ni Hawkins ang mga papeles na iyon, mapipilitin si Claire na sumama sa kanya. Ngunit upang maiwasan ang paglikha ng mas malaking problema, ipinangako ni Aiden kay Claire na kokontrolan niya ang kanyang galit kapag naharap niya si Hawkins. Kinabukasan, mahinahon at magalang na nakipagkita si Aiden kay Hawkins, ngunit tumanggi pa rin si Hawkins na ibigay ang mga papeles ng pagpapalaya kay Claire. Nang gabing iyon, bumalik si Aiden upang harapin si Hawkins, na lasing, at pinilit siyang ibalik ang mga papeles. Ngunit nang sabihin ni Hawkins na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya dahil pag-aari niya si Claire. Sa wakas ay nawalan ng kontrol si Aiden at sinuntok siya. Sa kasamaang palad, sinalakay si Aiden ni Hawkins at ng kanyang mga tauhan, sina Rose at Jago. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Aiden na lumaban hanggang sa pumasok si Hawkins at pigilan sila. Dahil sa insidenteng iyon, nawala kay Hawkins ang kanyang rekomendasyon para sa promosyon bilang kapitan. Ang tanging pagkakataon niya para makuha pa rin ang posisyon ay ang maglakbay pahilaga patungong Elston at makipagkita ng personal sa isang mas mataas na opisyal. Ngunit para makarating doon, kailangan niyang tahakin ang ruta sa loob ng bansa, at mayroon lamang siyang 4 o 5 araw bago ibigay ang posisyon ng kapitan sa iba. Samantala, pagbalik sa bahay, nagpasya sina Claire at Aiden na aalis na sila. Ngunit bigla, dumating si Hawkins kasama si Rose at hinarap si Aiden tungkol sa nangyari kanina, hinihiling na panagutan siya. Naramdaman ni Aiden na wala siyang ibang magagawa kundi sumunod dahil ayaw niyang lumala muli ang sitwasyon. Ngunit ang mga bagay ay lumiit ng ibunyag ni Hawkins na matagal nang may pinagdadaanan si Claire na seryoso. Pagkatapos, sa harap mismo ni Aiden, ang sitwasyon ay napakasakit habang pinipigilan siya ni Rose at Jago na makialam. At hindi dito natatapos, ang sitwasyon ay patuloy na lumalala at ilang tao ang wala na pagkatapos. Ang atmosfera ay naging lubhang nakakasakit na nag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa lahat ng sangkot. Kabilang sa kanila, si Jago ay tila nag-aalangan na parang hindi sigurado sa kung ano ang nagaganap. Ngunit sa huli, hindi niya magawa ang paglayo sa sitwasyon. Matapos dumaan sa napakasamang sandali, nananatili pa rin si Claire. Sa lahat ng naranasan niya, ipinagpapatuloy niya habang hawak ang natitira sa kanyang pamilya. Di nagtagal, nalaman ni Claire mula sa kanyang mga kaibigan na si Hawkins ay nagtungo na sa Elston. Siya ay naglalakbay kasama sina Rose, Jago, 3 bilanggo, kabilang ang isang batang lalaki na nagngangalang Eddie, at isang aboriginal na nagngangalang Charlie, na gumagabay sa kanila. Sinubukan ni Claire na iulat ang nangyari sa kanyang pamilya, ngunit walang sino man ang seryoso sa kanya. Dahil itinuturing pa rin siyang isang kriminal, ang kanyang mga salita ay walang gaanong kahulugan. Dahil sa paghihiganti, humingi ng tulong si Claire mula sa isang lalaking dating may utang na loob kay Aiden. Iyon ay humantong sa kanya kay Billy, isang aboriginal trapper na pumayag na gabayan siya para sa mga paglulunsad para sa kabayaran. Gayunpaman, nagsinungaling si Claire tungkol sa kanyang tunay na intensyon, na inaangkin na gusto lamang niyang makipag-isa muli sa kanyang asawa, na umano'y sumali sa grupo ni Hawkins. Dinala rin niya ang kanyang kabayo, ang huling bagay na natira niya kay Aiden. Sa kanilang paglalakbay, sina Claire at Billy ay nakatagpo ng isang ina at ng kanyang mga anak, na nagdadalamati sa pagkawala ng kanilang tahanan, na nasunog na. Hindi nagtagal pagkatapos, biglang binaril ng asawa ng babae si Billy, inaakalang isa itong mapanganib na tagalabas. Muntik nang maiwasan ni Billy ang bala at mabilis silang nakaalis patuloy. Ang lalong nagpapalala pa sa sitwasyon, hindi sinasadyang nalaglag ni Claire ang karamihan sa kanilang pagkain sa daan. Nang gabing iyon, habang si Hawkins at ang kanyang grupo ay nagkakampo sa kagubatan, hindi mapigilan ni Jago ang isipin ang nangyari sa bahay ni Claire. Nag-aalala siya na kung sakaling malaman ito ng kanilang mga nakatataas, sila ay maaaring patayin, lalo na't buhay pa si Claire at maaaring ilantad sila. Ngunit walang pakialam si Hawkins. Sa halip, nagkalat siya ng isang maling kwento, na sinasabing pinatay ni Aiden ang sanggol sa galit na galit at inatake ang sarili niyang asawa, na napilitan si Claire na barilin ito bilang depensa sa sarili.
Sa ibang lugar, nahihirapan si Claire na makatulog. Siya ay pinagmumultuhan ng tunog ng pag-iyak ng kanyang sanggol at ang alaala ng lahat ng nawala sa kanya. Kinabukasan, pinilit ni Claire si Billy na dumaan sa mas mabilis na ruta upang maabyutin nila si Hawkins sa lalong madaling panahon. Ang landas ay mas mapanganib at nagsimulang magkaroon ng mga problema. Ang kanilang kabayo ay natigil sa makapal na putik at sila ay inatake pa ng mga linta. Sa isang punto, nakasalubong ni Claire ang isang grupo ng mga bandido na hamarang sa kanyang daan. Samantala, si Billy ay dumaan sa ibang ruta at nawala. Nakatakas si Claire ng mag-isa, at hindi nagtagal, nahanap siyang muli ni Billy. Galit na galit, hiniling ni Claire kung bakit hindi niya siya tinulungan. Nilinaw ni Billy na binabayaran lamang siya para gabayan siya, hindi para protektahan siya. Ipinaliwanag din niya na ang mga taong katulad niya ay madalas na binabaril sa lugar ng mga puting maninirahan. Kasabay nito, sa isang lugar sa unahan, nakita ni Rose ang isang babaeng aboriginal na nagngangalang Lana at ang kanyang anak na dumadaan. Walang pag-aalinlangan, inihiwalay niya ang ina sa kanyang anak. Pagkatapos, pinayagan ni Hawkins si Rose na isama si Lana bilang isang bihag sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Sa kabilang panig ng paglalakbay, iginiit ni Claire na tumawid sa isang ilog. Kahit binalaan siya ni Billy na maghintay hanggang umaga nang hamuupan na ang tubig, itinulak pa rin niya pasulong at muntik ng maanod ng agos. Sa huling sandali, pumasok si Billy at tinulungan siyang makarating sa kabilang panig ng ligtas gamit ang kanyang kabayo. Pagkatapos nyon, nakatagpo sila ng isang maliit na kubo. Pumasok ng palihim si Billy sa loob at kumuha ng ilang mga kagamitan upang matulungan silang mabuhay. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa tabi ng apoy, ibinahagi ni Billy ang kanyang nakaraan. Ikinwento niya ang galit na dala niya sa mga puting maninirahan, ang mga taong pumatay sa kanyang buong pamilya noong siya ay bata pa lamang. Nagawa ng kanyang ina at tiyahin na makatakas, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Naalala rin niya ang kanyang pagpapahirap at nagsalita tungkol sa kung paano ang kanyang mga tao ay hindi na pinapayagang mamuhay ayon sa kanilang mga tradisyon, kabilang ang pangangaso at pagsasagawa ng kanilang mga ritual. Pagkatapos ay ibinahagi ni Claire ang kanyang sariling kwento. Ipinaliwanag niya na hindi siya Ingles, kundi Irish, at ang kanyang buhay ay kasing lupit din. Hindi niya kilala ang kanyang ama at ina na namatay noong bata pa siya matapos mapilitang magtrabaho ng mahirap. Noong bata pa siya, nakaligtas si Claire sa pamamagitan ng pamumuhay sa mga lansangan at pagnanakaw ng anumang kaya niya. Nang gabing iyon, habang sila ay natutulog, isa sa mga bilanggo na kasama ni Hawkins ang biglang sumalakay kay Claire. Mabilis na tumugon si Billy at pinawala ng malay ang lalaki. Kasabay nito, muling inabuso sila na ni Hawkins at pagkatapos ni Rose. Kinabukasan, habang naghahanda si Hawkins at ang kanyang grupo na magpatuloy, inambus sila ng 4 na mga aboriginal na lalaking nagtatangkang iligtas si Lana. Pinatay ng mga umaatake ang isa sa mga tauhan ni Hawkins at nasugatan si Jago. Ngunit sa halip na palayain si Lana, binaril siya ni Hawkins at nakatakas kasama sina Rose, Eddie, at Charlie, na iwan ang ilan sa kanilang mga gamit. Hindi nalalayo, napansin ni Billy ang mga bakas ng paa ni Jago at napagtanto niyang papalapit na sila sa pagsunod sa landas, sa wakas ay naabutan ni Claire si Jago. Dahil sa matinding galit, inatake niya ito at pinatay ng walang pag-aalinlangan. Ang karahasan ay ikinagulat ni Billy at lumayo ito, halatang nanginginig. Pagkatapos nito, nagmakaawa si Claire kay Billy na patuloy na gabayan siya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinabi niya ang katotohanan. Ang tunay niyang layunin ay hindi hanapin ang kanyang asawa, kundi ang maghayganti sa pagpatay sa kanyang pamilya. Samantala, upang maiwasan ang pagsubaybay ng grupong aboriginal, pinamunuan ni Charlie si Hawkins at ang iba pa sa mas mahabang ruta sa mga burol. Kasabay nito, sina Claire at Billy ay hinahabol pa rin ng mga bandido na nakasalamuhan nila kanina. Habang sila ay lumalakad, nakasalubong nila si Hawkins ang inabandonang kariton kasama ang mga supply sa katawan ng isang lalaking pinatay gamit ang sibat. Habang nagpapatuloy sila, napagtanto ni Billy na isa pang babaeng aboriginal ang binaril ni Hawkins matapos niyang matagpuan ang kwintas ni Lana na nakahiga sa malapit. Ngunit may kakaiba sa pakiramdam. Sa pagtingin sa mga bakas ng paa, napansin ni Billy na si Hawkins at ang kanyang grupo ay patungo sa isang burol na bihirang gamitin. Naging malinaw na si Charlie, ang kanilang gabay, ay maaaring may pinaplano na isang bagay. Dahil masyadong matarik ang daan para sa kabayo, iminungkahi ni Billy na huminto sila para sa gabi at magpatuloy kinabukasan gamit ang mas mahaba ngunit mas ligtas na ruta. Habang sila ay nagkakampo, nagtitipon din si Billy ng pagkain mula sa mga nakapalibot na lugar. Ngayong alam na ni Billy na hindi Ingles si Claire, nagsimula siyang makaramdam ng simpatiya para dito. Dahan-dahan, nagsimula siyang makiramdam sa sakit ng babae at isinaalang-alang pa ang ginagawa niya, ang paghihiganti laban sa mga Samire sa pamilya nito. Nang gabing iyon, si Claire ay nagkaroon ng nakakabahalang panaginip. Nakita niya muli ang kanyang asawa at anak, ngunit ang sandaling ito ay mabilis na naging bangungot nang siya ay hinabol ni Jago. Ginising siya ni Billy at nagulat si Claire nang mapagtanto na ang kanyang mga damit ay basang-basa ng gatas mula sa kanyang katawan, isang masakit na paalala ng kanyang pagkawala. Inalok ni Billy ang kanyang herbal na gamot upang maibsan ang sakit at iminungkahi ang paggawa ng isang ritual na paninigarilyo na naniniwala siyang makakatulong sa gabay sa kanilang paglalakbay.
Ngunit tumanggi si Claire. Siya ay determinado na magpatuloy sa pagkilos at nais na marating si Hawkins sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa wakas ay sumuko ang kanyang katawan. Siya ay bumagsak dahil sa pagod, at sa huli, pumayag siyang magpahinga. Nilinis ni Billy ang kanyang mga damit at nangaso ng Waller para sa pagkain upang mabawi nila ang kanilang lakas. Samantala, lumabas na sadyang inaakay ni Charlie si Hawkins at ang kanyang grupo sa tuktok ng burol, hindi para tulungan sila, kundi para linlanggan sila bilang paghihiganti sa ginawa sa kanyang mga tao. Sinubukan ni Hawkins na suhulan si Charlie ng mas maraming pera para maipagpatuloy ang wastong paggabay sa kanila. Ngunit tumanggi si Charlie. Nang walang pag-iisip, biglang binaril ni Ruth si Charlie hanggang mamatay. Isa itong pabaya na hakbang, lalo na't si Charlie lang ang nakakaalam ng tamang ruta patungong Elston. Nang gabing iyon, pinilit ni Hawkins si Ruth na pumalit bilang bagong gabay dahil kailangan nilang makarating sa Lonstan sa loob ng 2 araw bago mawala ang pagkakataon para sa kanyang promosyon. Kasabay nito, itinaas ni Hawkins ang ranggo ni Eddie sa ranggo ng sarhento at binigyan siya ng pistol, na nilinaw na dapat niyang barilin si Rose kung magdudulot pa siya ng gulo. Kinabukasan, narating nila ang tuktok ng burol, at laking gulat ni Billy nang makita ang walang buhay na katawan ni Charlie na nakahandusay doon. Agad siyang nagsagawa ng ritual ng paglilibing. Mula sa sandaling iyon, hindi na lamang isang gabay si Billy. Ngayon, lubos na nakatuon siya sa pagtulong kay Claire na hulihin si Hawkins at ang kanyang mga tauhan, lalo na matapos malaman na tiyuhin niya si Charlie. Habang nagpapatuloy sila, sa wakas ay nakita ni Claire at Billy si Hawkins at ang kanyang grupo na hindi kalayuan sa unahan. Dahil sa galit, sinubukan ni Claire na barilin siya, ngunit ang kanyang posisyon ay nalantad, at unang pinaputok ni Hawkins. Ang bala ay tumama lamang sa kanyang braso at mabilis na natarante si Claire at tumakbo. Pinakalma siya ni Billy at sinabihan siyang magtago sa likod ng isang puno habang pupunta siya upang kunin ang isang kalapit na kabayo. Ngunit habang papunta siya, nakasalubong ni Billy si Hawkins at ang iba pa. Pinilit nila siya na ibunyag ang lokasyon ni Claire. Nagsinungaling si Billy at sinabi sa kanila na si Claire ay tumakas na at malamang na hindi nakaligtas sa kanyang pinsala. Sa huli, pinilit ni Hawkins si Billy na gabayan sila papuntang Elston. Kinuha rin nila ang kanyang shotgun at kabayo. Kahit nakita ni Hawkins ang pagtatangka ni Claire na patayin siya, pinili niyang iwan ito. Kumbinsido na hindi siya makakaligtas ng mag-isa sa ilang, nang gabing iyon, si Claire ay walang patutunguhan na gumala sa kagubatan, nalulula sa trauma, siya tumawa, umiyak, at gumalaw ng walang direksyon. Pinagmumultuhan ng mga pangitain ng lahat ng kanyang naranasan, nakita niya si Ada na karga ang kanilang sanggol, ang mga katawan ng mga biktimang Aboriginal. Ang may sira na mukha ni Jago, at maging ang presensya ni Ruth at Hawkins. Sa isang punto, muntik na siyang malunod sa isang ilog. Kinabukasan, habang nakarerating sina Hawkins at ang kanyang grupo sa isang landas papunta sa Loneston, inutusan niya si Eddie na barilin si Billy, ngunit nag-alangan si Eddie at hindi tama ang bala. Nakatakas si Billy na, si Claire, na buhay pa, ay naiwan upang harapin ang kanyang kalungkutan ng mag-isa, ngunit may nagbago. Sinundan niya ang isang itim na ibon, na parang ginagabayan siya hanggang sa makarating siya sa pangunahing kalsada patungo sa Lonis. Sa daan, nagawa pa niyang sumakay sa isang dumadaang karwahe. Hindi kalayuan doon, hiniling ni Claire sa tsuper na huminto nang hindi inaasahan nakita niyang muli si Billy. Magkasama, nagpatuloy sila sa kalsada at di nagtagal ay narating ang isang bahay kung saan ang parehong residente ay brutal na pinatay. Kinuha nila ang mga kailangan nila, kabilang ang mga armas at damit, ngunit di nagtagal ay nakatagpo nila ang isang grupo ng mga sundalong British na nag-escort sa 3 nakadina na bilanggo ng mga Aboriginal. Para maiwasan ang hinala, nagkunwaring hawak ni Claire si Billy habang nakatutok ang baril, umaarte na parang isa siyang kriminal na dinakip. Sumabay si Billy, ngunit nanatili siyang tahimik nang makilala siya ng isa sa mga bilanggo bilang ang huling nakaligtas sa kanyang mga kasamahan. Ilang sandali pa, walang pag-aalinlangang pinatay ang mga bilanggo. Pinagpira-piraso ang kanilang mga katawan bilang mga trapeo. Gamit ang kanilang pagkukubli, nakatakas sina Claire at Billy mula sa mga sundalo. Kalaunan, dahil mukhang pagod at hapaw sila, napagkamalan silang isang matandang mag-asawa na dumadaan sa isang bahay. Pinayagan sila ng mga may-ari na maghugas at kumain, at inanyayahan pa nga si Billy na umupo sa mesa. Dahil sa hindi inaasahang kabaitang ito, napaiyak si Billy. Naalala niya ang malupit na katotohanan na ang mga taong katulad niya ay tinutugis at inaapi sa kanilang sariling lupain. Nang gabing iyon, sila ay binigyan ng lugar para magpahinga, at sa isang maikling sandali, nakatagpo sila ng kapayapaan. Kinabukasan, sina Billy at Claire ay dinala sa Launceston. Pagdating nila, agad natitigan sila ng mga tao. Binalaan ng matandang lalaki na tumulong sa kanila kanina si Claire na manatiling malapit kay Billy dahil ang lungsod ay mapanganib pa rin para sa isang taong katulad niya. Hindi nagtagal, nakasalubong nila sina Hawkins at Rose. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Hawkins si Rose na iulat sila sa mga awtoridad, inakusahan sila ng pagnanakaw at pagpatay sa isang sundalo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natiling tahimik si Claire. Naglakad siya papunta kay Hawkins, na nakaupo kasama ang iba pang mga opisyal, at ibinalik ang lahat ng alahas na ibinigay niya sa kanya. Sa harap ng lahat, nilinaw niya na ang babaeng minsan niyang inabuso ay wala na, inilibing kasama ang kanyang pamilya.
Ipinahayag niya na hindi siya pag-aari niya o ng sinuman. Sinamantala ang sandaling iyon, pinahiya ni Claire si Hawkins sa publiko at ginamit ang kanyang boses upang hamanin siya na ikinabaling ang atensyon ng mga opisyal laban sa kanya. Pagkatapos nito, tinulungan ni Billy si Claire na umalis sa lungsod gamit ang kabayong kinuha mula sa kanya noon. Habang nagpapahinga at nagpapainit sila, pinag-iisipan ni Claire ang lahat na nangyari at nagtataka kung paano hinaharap ng mga tao ni Billy ang isang taong kasing lupit ni Hawkins. Ipinaliwanag ni Billy na susubukan muna ng mga matatanda na gabayan at itama ang gayong tao sa pamamagitan ng ritual at payo, ngunit kung walang magbabago, ang taong iyon ay papatayin. Kalaunan, sinabi ni Billy kay Claire na magpahinga at pakalmayan ang kanyang isip. Ngunit palihim, inihanda niya ang kanyang sarili. Tinapan niya ang kanyang katawan ng mga puting marka at inihanda ang kanyang sibat. Nang gabing iyon, planuhin niyang ipaghiganti hindi lamang ang kanyang sariling pamilya, kundi pati na rin ang kay Claire at kay Charlie. Pagkatapos ay kumilos si Billy at pumasok sa silid ni Hawkins. Napansin ito ni Claire at sinubukang pigilan siya, ngunit hindi na nakabalik si Billy. Inihagis niya ang kanyang sibat ng buong lakas, na agad na napatay si Hawkins. Ilang sandali pa, sumugod si Rose at binaril si Billy sa tiyan. Gayunpaman, nagawa ni Billy na bumangon sa huling pagkakataon at napatay din si Rose ng maayos. Sa huli, natapos ang kanilang paghihiganti. Dinala ni Claire si Billy sa dalampasigan, hawak siya habang nahihirapan ito sa kanyang mga sugat. Naduraj ang kanyang puso, alam na lahat ng nawala sa kanya ay hindi na maibabalik pa. Ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, ang kanyang mga tao, lahat ay nasa ilalim ng karahasan ng kolonisasyon. Nagtatapos ang kwento sa pagmamasid ni Claire at Billy sa pagsikat ng araw ng magkasama. Parang isang tahimik na sandali ng kapayapaan, ngunit isang paalala rin na ang kanilang pagdurusa ay hindi pa tapos. Dito nagtatapos ang kwento, salamat sa panonood kaibigan.